Katubangan niya! Akala niyo nakalimutan ko kayo, man. Hindi, ay. Salamat sa pag-remind. Thank you. Siya? Wala yun ta? Wala Diyosa? Karsada, ang mga adik, mga puser, mga kriminal, mo na nagtago-tago, sir. Busa salamat kayo sa war on drugs, sir. Karon, nahitabo lang nahitabo. Ang kaita din eh, no? Dris Davao. Mamutaan na lang ko ninyo kung kinsay 80 anyos na ninyo nga naadari karon. Sigurado ko na, pero maihap lang sa akong tudlo. Kaya malaw kang ano, that is quite unique. Nga na yung sa katao, nga atog yung we have loved so much for many years. And yet, this is one unique birthday celebration because the birthday celebrant himself is not here. Wala siya din Basi na siya sa Bayugan City, Agusan Sur. Kaya na po'y birthday celebration dito. Basi na siya sa Valencia, Bukidnon. Sambuanga, Sibugay, Cebu, Ormoc, Butuan, Cagayan de Oro. Basin tuwa siya dito. Kaya wala siya din Basi na siya sa Manila, Iloilo. Naaba siya dito? Apan, ang birthday celebration, dili lang diri sa Pilipinas, kundili sa akong nadunggan, ingon sa akong igsoon sa Houston, Texas, naapod. Ingon sa akong igagaw sa New Zealand, naapod. Sigon sa akong amigo sa Australia, naapod. Hong Kong, Bahrain, Qatar, Singapore, Malaysia, Indonesia, labaw na sa Toronto, New York, and in Europe. I'm sure daw kita ang epicenter sa birthday celebration sa 80th birthday ni Mayor Rudy. Naapoy ako nga crowd kung asa si Vice Mayor Inday Sara dito sa Hague, Netherlands. Indeed, it is quite unique, and I am awed and inspired by the many people here. Sa kadaghan sa mga katawan sa Davao, kung unsa siya giday. Ang ako yung mahiskot lang sa inyo, mga pipila, mga tipik. Abogado ko ni Mayor Rudy for quite some time. Pero ako siyang nailhan, dugay na. Dugay na. 1973, nailhanan ako. Kay tungod, he started his law career in the law firm of my father. Ang ilang opisina na diyan sa DBP. And he speaks highly of my father. He said that he won his first case because my father mentored him. He speaks highly of him. He admired my father. And perhaps that is what's life all about. It comes full circle. That after many years, nahimo siyang mayor, nahimo siyang congressman, and then nahimong mayor usab for a long time, and eventually nahimong presidente. Ako, ug akong banay, ug kaninyo kamupon tanan, admired him so much because of what he did in the city of Davao, and eventually becoming president of what he did in our country, his beloved Philippines. Nay naghiskot sa kuha, nga nung muli maging siya, nga namay gatangag, naamay kahulat kuno, nga warrant of arrest. Ang ako rin yung masulti, sigon sa iya na pong gisulti, muli ko, kay nadiri ang akong balay. This is his home. The Philippines is his home. Davao is his home. And this is where he wants to go home. Busa, kining inyong pag-ari, kamong tanan, kitang tanan nga naadiri karon.
manifestation gani. This is a manifestation that this is what we want of Him and for Him. That we want to bring Him home where He is. Wala siya dito sa atong sayahang sa mga lugar nga akong gipang hisgot. Kay asa naman sa karon? Ingon tong usa ka tawo diri sa tumangan, asa naman siya? Naa siya sa tagsa-tagsa nato nga kasing-kasing. He is no typical politician. He is no typical politician because he has the sincerity of heart to serve his people. And he keeps on saying that. No? To make lives, the Filipino lives, comfortable and safe. Ang kadaghanan ginatupok, ginatudlo sa pikas ang iyang kampanya sa illegal na droga. And I would like to make this clear to you as his lawyer. He never hated specifically anyone. He hates drugs. Kana ang iyang pirmi ginasulti. And if ever somebody pushes drugs or is a member of the drug syndicate, it is so because, and he hates that person, is so because he is involved in illegal drug. Not because of who he is. Kana ang gusto natong klaruhon. It is a legal campaign against illegal drug and therefore it is a just cause for everybody. Kamu tanan nakatagamtam sa iyang kampanya. Dili lang sa kampanya against illegal drugs. Daghan kayo nga mga butang nga iyang inabuhat, no? Taxi driver, ako former LTFRB chairman, no? Nga kadumala sa mga pampublikong sakyanan, kamo mga POJ driver sa mga operator. Dinikip ko yan. Wala. Shoutout sa lahat na nandito. Mabuhay kayo. Mabuhay si ating Pangulo. Probinsya, din sa Pilipinas. 20 ka po, sobra pa. Para sa tibuok kalibutan, nag-celebrar po sa birthday sa atong pinanggang Pangulo, PRRD. Nagkangit-ngit na, mahal, pero gikan diri sa Filipino prosecutor. Ayong gabi, dabawin niyo, mga taga-Davao. Nalipay ko kayo karong gabi una. Ug dasig kayo ko tungod sa pagkakita sa bagang duot sa taga-Davao nga ilang ipakita ang ilang kaisog. Maisog ang mga taga-Davao. Labi na atubangan sa usa ka pang gobyerno nga wa na mo ila sa atong katungod. Ug wa gani mo ila ni Presidente Rodrigo Roa Duterte sa iyang katungod unsa na kitang mga gagmay Pilipino. Sa panahon ang usa ka pang gobyerno wa na mo ila sa katungod sa matag usa ka nato. Ang obligasyon sa matag usa ka nato batukan ang maong panggobyerno. Tag-ana ko no. Pilay edad nako. Si Mayor Rode magulang sa akong usa ka adlaw. Tama, wala pa na mahuman. Wala pa na mahuman. Magulang si Mayor Rode sa akong usa ka adlaw. Pero magulang ko sa iya ug usa ka tuig. Oh, natag-ana na ninyo. Anya ko din muisgot lang ko sa pipila ka mga importante kayo mga punto may tungod sa among pagkaamigo ni Presidente Rodrigo Duterte. Dili may kadula din sa Davao. Dili may classmate. Dili ko may boardmate dito sa Manila. Dili ko abogado. Pero ang among pagkaamigo, lain nga konteksto.
naman din si Colonel Estares, karon General Estares, nadakpan mi anak dito sa Cotabato. 16 mi nadakpan, 5 ang nabilin. Ang 11 girilis dayon, pero wa na mabot ang uban din sa Davao. Ako na lang ang niabot. Namigo mi ni Presidente Rodi Duterte tungod kay siya ang piskal nga naga-prosecute sa ako. Abogado siya sa gobyerno nga ang kiha nga gisangat sa mga pulis mao kana iyang gidipinsahan batok sa ako mga abogado. Nidagan ang panahon 1986 di ay deklarasyon sa panggobyerno ni Cory Aquino nga buhian ang tanan political prisoners. Usa ako anak nga nabuhian 1986. Pero ang akong kaso wala pa nang uman. Gipangutana ako sa akong mga abogado, si Attorney Larry Ilagan, si Attorney Bebot Belio, Attorney Rudy Agravante o si Attorney June Factoran kung ang akong kaso ipadayon ba nako. Sa walay pagduwa-duwa niing ko ipadayon. Na-release ni og Marso ang akong kaso na human pag Setyembre. Kaloy sa Dios, gideklarar ako nga way sala sa mong kaso. Tungod lagi kay ang sukaranan sa mong kaso ang panggobyerno nga wa mo ila sa atong katungo. Tuod man, 1988, gipatawag ako ni Mirode o si Nonoy Librado, amahan ni Paming Librado, o ni Angging, o ni Leia, asawa si Marlene. Gipatawag ako o si Nonoy, dito gyud sa iyang kwarto, kay istorya ming tulo. Niyon siya nga, John, Nonoy, mudagan ko pagka-mayor sa Davao, 1988. O, ningon siya sa ako, John, ikaw mag-manage sa akong kampanya, John. Tubak, dali na ako, ningon, Rod, wala man ko'y eksperyensya sa pag-manage sa kampanya. Pero ningon siya, anad man ka na sa bukid, John. Anad ka, anak. So, wala'y padua-dua, akong gidawat ang hagit. Nidaog siya hangtod na sa tanang kampanya na mo sa politika ni Mayor Rodi. Ako ang iyang campaign manager. Apil na ang pagdaga niya sa iyang pagka-presidente. Pagkatinuod lang, nagamay ko sa iyang pagtudlo. Tungod kay daghan kayong taga Manila, gusto mo manage sa kampanya. Pero di yung gusto may Rodi, John, ikaw manage sa kong kampanya pagka-presidente. Wa, di akong kung baniba. Isip, tarong nga sulugoon o tarong o ila o sa akong mayor anang panahon. Dako po kay pasalamat. Kay human mi na-release, human mi napili siyang pagkamayor, iya kong gitudlo, gitagaan ko niya ang pagsalig. Nahimo akong chief of staff niya. Nahimo pa ganay kong city engineer, nga dili ko engineer, dili sa Davao. O labaw sa tanan, nahimo po kong manager sa economic enterprises din sa Davao. Pero over and above, kining tanan, diha ko niya gipakonsentrate sa iyang political career din sa Davao. Nga sa record din sa Davao, why pildi-pildi si Rodi Duterte ubos among pagsuporta kaniya. Ngano man nga dili man gyud mapildi ang mga Duterte. Labi na si Presidente. Tungod kay ang iyang panggobyerno nakatutok gayud paghatag ng serbisyo sa katawhan sa Davao. Una niya na, wag lang mo masayod nga ang iyang pangkatinibok ang kampanya o panggobyerno sa Davao nakatutok sa kinabuhi sa matag usan natong taga Davao. O
Unsa may ang gihimo? Ningon siya, limpyuhan ako mga kalsada sa mga adik, mga drug pushers. Limpyuhan ako ang kalsada sa mga kriminal. Kana, nagatumbok na sa imong kinabuhi. Ikadua, kaya ang gihimo, ang basura. Akong gihimo ano pagtuon kay gisug. Wow! Grabe ang paghigugma sa Nagbayan sa Davao! Hindi naman naman lumayan pa para maghatag ang karbong Mindanao para maghatag ang bugang-bugang sunata sa kayusan. Okay pa ba ang tanan? Awit para din sa inyong tanan. Tanang Pilipino, tanang Davaoenyo, tanang Mindanao na ako inspiration na nga kanta. Ano punta na ginahan mo? Kadya. Mindanao, 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 Mindanao.
kandidato. Palakpakan nato silang tanan. And it is my honor to lead all of you in a song. Kabalo mong tanan aning kanta ha. Ang tawag ani is Pilipinas Kong Mahal. Sabay-sabay ta. O habang kakanta ta, gusto na ko una-unaon ninyo these words. I am not a Filipino for nothing. We are not Tabawenes for nothing. This is Pilipinas Kong Mahal. Hindi kayo na ito pasikaw ng atong mga cellphones. Kinagrihan mo sa kapansan atong media. Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y bibigay. Tutuloy ko'y nagkampanan, malalim ang paglingkuran, ang kaya mo'y mabantayan, Pilipinas kong ina. Pilipinas